So ayan guys, at ayan, nakita natin yung butas. Diyan po lumalabas yung yung pressure natin. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa STOE channel. So ngayong araw na ito ay isang Hanabishi na chest freezer ang atin pong gagawin. So samahan nyo ako ngayong araw na ito. So ito po yung ating chest freezer na Hanabishi. Yan. So hahanapin natin yung problema nito. Kasi actually ay tinest ko na po ito, na-test ko na. So mayroon pong butas ang condenser. Ayan yung ating condenser. Siyempre nakabaon dito sa chassis nitong nitong chest freezer. So hahanapin natin kung saang banda yung butas. Nakita natin na doon nga sa condenser yung problema. Ang problema natin nakabaon dito sa body yung condenser nito. So wala rin po siya sa likod. Ayan. Hahanapin natin. Pwede po ito, meron pong dalawang solusyon dito. Una ay maglagay ng condenser dito sa likod. Ayan, dito. I-mount natin dito sa likod yung condenser. Isa po yun. Bibili ng condenser si customer. And then, ang isa, hahanapin natin yung butas na nakabaon dito sa body. And then, i-repair po natin. So, ang gagawin natin ngayon, ang option natin is, hanapin natin yung butas. And then, pagkahanap natin yung butas, i-repair po natin yung body. Ano po? So ayan guys, at ayan, nakita natin yung butas. Diyan po lumalabas yung yung pressure natin. So kung titingnan natin sa loob pa, at malamang nabulok na yung ating tubo. Kaya po grind rin natin to dito para ngayon, tapos gagrind rin natin dito ulit para mabuklat natin. Pero dito muna umpisa.
linisin muna natin to guys kasi ito na yung tubo natin. Lusot natin dito. Aray ko. Iwa. Yan, tingnan natin. Check natin. At i-leak check po natin. So ito guys, after maglamag, check natin itong ating ni-repair na condenser ng freezer na Hanabishi. So makikita natin, ayan, at hindi po nagbago ang pressure. So ibig sabihin, okay na po itong sa side na ito. Atin pong ipipix na itong sidings niya para po matapos na natin itong freezer na ito. So yun guys, at natapos na nating
repair yung body. So makikita nyo, pangit, di ba? So hindi pa ho tapos yan. At mag-i-insert tayo ng foam dito. Ito yung ating foam. Mag-i-insert tayo ng foam para mapuno yung loob. And then hintayin natin na tumigas. So ayan guys, at tuyo na yung ating foam. Matigas na rin ito. Ayan. So ngayon, since na ganyan na itsura niya, lilinisin po natin siya. So ayan guys, at natapos na natin lagyan ng body filter itong ating ginagawang freezer, chest freezer. So ngayon ay ating pipinturahan para po maging halos kapareho ng kulay. So gagamitin natin dito ay spray paint guys, na gray ito. Ito na po ang gagamitin natin na pintura dito. So yan guys, medyo dark yung kulay nung pintura natin kumpara doon sa dati. So ayan, no, makikita nyo hindi halata yung ating pinutol na na mga portion dito. So ayan pa rin yung natin, yung ilalim, hindi natin ni-repair. Ito pa rin, dito pa rin tayo nag-inject ng foam. Ayan, oh. So kung makikita natin, 'di ba? So ganyan lang po ang pagre-repair ng ng body ng mga refrigerator o kaya naman washing machine. So pwede natin pong gawin 'yan para sa ating mga customer. Kaya lang ginagawa namin 'yan dito sa shop lang. Hindi po namin ginagawa sa home service kasi masyadong matagal o kailangan ng maghapon para matapos. Kaya po pagka ganito mga body repair, mas prefer po namin kung nandito po kami sa shop na gumagawa, kasi at least dun sa curing time, kagaya po ng body filter, so pagkalagay mo niyan, papatuyuin mo pa siya, and then yung pintura patutuyuin mo rin siya. So malaki po yung time na nakukonsume ng drying time o yung curing time ng mga ginagamit nating materyales. Kaya po kung sa home service po ito, medyo mahirap po siya pag sa home service. Pero kung sa dito po sa shop, at least makakagawa po tayo ng iba habang iniintay natin yung yung pagpapatuyo ng mga materyales natin, ay makakagawa tayo ng ibang bagay. So mamaya guys, after po na matuyo ito, applyan natin ng isang one time pa uli na pintura, kasi medyo dark nga po siya pero parang hindi na masyadong halata. Ipapaliwanag na lang natin to kay customer. Pero kung gusto ni customer na maging pare-pareho siya, so
pipinturahan na natin siya lahat para magpareho o magpantay yung kulay niya. Kasi kung titingnan natin, especially dun sa ibabaw, ayan o, kinakalawang na rin naman siya. Much better na mapinturahan na siya lahat para pare-pareho ang kulay, at the same time mas tatagal pa yung unit ni customer. So ngayon guys, ito na yung ating chest freezer na ginagawa, yung ni-repair natin yung body. At naikabit na rin natin yung kanyang compressor. Ayan, ito na yung tubo na na galing dun sa pinutol natin doon, yung ni-repair natin. And then ipe-pressure test natin siya mga ilang oras. And then babalikan natin guys, titingnan natin kung magbabago yung pressure dito. Kapag hindi na nagbago, so ibig sabihin okay na siya, ay babacuum natin, and then kakargahan natin uli ng refrigerant, and then observation. Okay, so habang ginagawa natin yung pag-iintay at pag-pressure test natin dito, ay meron tayo isang compressor doon. Ito. So isang compressor, sira po siya. Bibiyakin natin to at i-repair natin yung compressor na ito. Compressor ito nitong isang refrigerator na to na dumating. Ayan. So ayan. At compressor po ang sira. So bibiyakin natin to guys. And then after nun ay babalikan natin tong ating chest freezer. So ayan guys, after ng mga ilang oras natin pag-iintay, so check natin ito kung yung kanyang pressure ay hindi nagbago. So far hindi naman siya nagbago after ng mga ilang oras natin pag-iintay. Ngayon po ay ibabacuum natin. Babacuumin natin siya ng 15 minutes to 20 minutes, and then after nun ay kakargahan po natin ng refrigerant, paandarin na natin itong ating unit. So ayan guys, at tapos na nating vacuumin. At naglalagay na tayo ng refrigerant dito sa ating ginagawang chest freezer. Okay. So, magpa-perch tayo. So, ito guys, at check natin tong ating Hanabishi chest freezer. Inaandar natin ng mga ilang oras. Check natin kung okay pa rin. So ayan guys, nakikita natin na nag-yellow na po itong ating chest freezer. At working na po normally. So ang gagawin natin ay lalagyan natin ng mga tubig para po mag-yellow. Ayan. So ito po yung binadi repair natin dito sa portion na ito. At kasi may butas nga, kaya hindi po siya lumalamig. So ngayon okay na po yung ating unit. So ayan, may yellow na po siya. Ayan. So ayan guys, at okay na itong ating Hanabishi na chest freezer. So isasara na lang natin tong kanyang mga access valve dito, and then okay na po siya. So ayan guys, at sana ay
nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting kaalaman paano po nire-repair yung body ng refrigerator at kung paano po ang gagawin just in case na meron pong butas dun sa ating condenser. At kung kayo po ay bago dito sa ating channel ay paki-subscribe po ang ating channel and then paki-like and share na rin po sa ating po mga kaibigan para mas marami pa po tayong matulungan. At maraming salamat sa inyong panonood.